Nagtungo na sa lungsod ng Zamboanga si Pangulong Aquino na siyang Commander-in-Chief ng Hukbong Sandatahan. Kinumusta ang lagay ng mga sundalo at namahagi ng ilan nilang pangangailangan. Nakatutok live mula sa Barangay Zone 3 sa Zamboanga City si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Mel, bago natin talakayin yung pagbisita ni Pangulong Aquino dito sa mga tropa ng militar dito sa Zamboanga City, ay babagitin ko lamang na tulad ng mga nakaraang araw ay nasabayan ng sunog ang matinding bakbakan sa bahagi ng Barangay Santa Catalina sa Zamboanga City. Ang sunog na yan, Mel, hanggang sa mga oras ito hindi pa rin naapula dahil tulad nga na nabanggit ng kasama nating si Sandra Aguinaldo ay hindi pa rin tuloy ang maklear at hindi basta-basta makapasok ang mga bumbero. Pasado alas 2 ng hapon, kasunod ang palitan ng putok sa pagitan ng militar at ng MNLF Diswari faction. Muling sumiklab ang sunog sa bahagi ng Lustre Street, sakop ng Barangay Santa Catalina sa Zamboanga City. At tulad ng mga nakaraang araw, hindi agad makaresponde ang mga bumbero dahil baka maipit sa putukan. Nauna rito matindi bakbakan na naganap sa pagitan ng mga puwersa ng militar at mga rebelde na unti-unti na raw nasusukol at pinanghihinaan ng puwersa. Bagamat containment o pagpigil lang sa mga rebelde na makapaghasik pa ng karahasan sa ibang mga lugar ang pakay ng militar sa ngayon, handa raw silang gumamit ng mas malakas pang puwersa kung ipag-uutos ng pamahalaan. Personal na binisita ni Pangulong Noynoy Aquino mga tropang militar sa West Mincom Headquarters para bigyan ng mga supply kabilang na ang cell cards. Mga kasama, nandito ako para padama sa inyo na Bumbayan ay kasama nyo dito sa napaka-bigat na misyon na ginagawa natin dito. Sa ngayon, prioridad daw ng pamahalaan ng kaligtasan ng mga bihag at patuloy daw na maghahanap ng mapayapang resolusyon sa gulo. Pipilitin pa rin natin na bawat dugo nga, at tinanong naliligaw, ay mahalaga. Pilitin natin huwag tayong dumanak na mas maraming pandugo. Mel, hanggang ngayong pasado alas 6 ng gabi ay may naririnig pa rin tayong putukan mula sa ating kinatatayuan na humupayan. May 30 minuto na ang nakararaan at muli balot na naman ng katahimikan ang bahagi ito ng Zamboanga City. Bagamat bukas ay hindi pa rin natin matiyak kung mananatiling tahimik ang sitwasyon dito. Mel. Oo. Ivan, may curfew dyan, di ba? Napansin namin kasi meron tao pang lumalakad dyan sa iyong likod eh. May curfew ba, Ivan? Yes, Mel, alas 8 ng gabi ang simula ng curfew hanggang alas 5 ng madaling araw. Itong mga nakikita natin dito, karamihan ng mga nagbabantay sa mga establishmento, taong bahay, kumbaga. Pero kwento mo, anong ginawa ng Pangulo dyan, Ivan? Ang naging dating sa atin nung pagbisita ng Pangulo ay parang pep talk, parang pinapalakas ang loob, sinisiguro niya na nasa likod nila ang buong sambayanan, ang buong puwersa, resources ng gobyerno para sa pagpapatupad ng kanilang misyon dito na maipanumbalik ang normal na pamumuhay dito sa Zamboanga City at gagamitin nga natin yung salitang ginamit ng Pangulo, yung mga ayaw makipagtulungan para sa kapayapaan ay siya raw nais itaboy ng mga puwersa ng militar dito sa Zamboanga. Ganong katagal na malagi dyan ang Pangulo, Ivan? Ang naging open for media coverage lamang, Mel, ay yung pagharap lamang niya sa mga tropang militar. Pagkatapos noon, hindi na natin alam kung ano pa ang naging itinerary ng Pangulo. Bagamat originally, bahagi ng kanyang lakad dito ay ang pagbisita sa mga nasaktan sa mga tropa ng gobyerno at gayon din ang personal na pagbisita sa mga evacuees na sa mga oras ito ay lumalampas na yata sa mahigit 15,000, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.